tanner. Manual yung paghugot. It's blast frozen. Okay, wala tayong problema. Akala ko yung mga ganito eh. Sorry. Basically, we cool down the water to -10. Mayroon kayong brine solution na naka-float doon yung basil ninyo, and then you put the water in it, and then pag... Freezes in 40 minutes and then... take out. Manual. Manual. Actually, maganda yun Mas efficient siya. Kung attentive yung tao. Kapag kasi yung tao, nakaligtaan niyang hugutin, talo ka sa kuryente. Kasi tuloy-tuloy pa rin yung cooling system niya. Unlike dun sa mga talagang automatic, laglag na ng laglag yun. So yun yung sinasabi ko kanina, ma'am, na yun yung machine nyo. We have to adjust lang ng konti sa thickness ng yelo. Kasi kapag ka-purified po yan, medyo mas matagal siyang magyelo. Pero mas matagal din siyang matunaw. At ang kagandahan, pag purified water siya, yung pag nilagay mo sa water, hindi po siya nag-iiwan ng dew, ng residue or anything. Talagang as in clear. Yun talaga yung goal ninyo. Pero let me remind you, sir, na ang target natin is purified water. Kasi sa atin sa Pilipinas, just want to inform you, na ang purified water po ay dapat at least 10 ppm and below. Imagine nyo po yun, from 8 million. Gusto natin mag... 10 parts per minute. ang problema natin dyan, sir, the purifying system po natin is we can just only remove at least 99%. In the long run, sir, may mga chances na lumalaki yung micropore ng butas ng filters natin. So, magiging 98. To be conservative, let's say sabihin ko na 98% yung ating sodium reduction pagdating sa... Will there be chances na lumabas pa rin? Of course, wala na. So, 98% yun eh. Nasa ala na yun. Yes, our filter is 100 times smaller than the bacteria. Even the bacteria cannot pass. Nagalagay pa tayo ng ultraviolet. As in safe siya. Kahit mag-residue ka doon, kahit magkaroon ka ng rebaba or whatsoever, patay yung bacteria nun kasi may UV pa rin yun eh. Kumbaga yun naman ang kagandahan sa system natin. We always put a backup